Live mula sa GMA Network Center. Ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. 4 ang patay sa sunog na sumiklab sa Bacoor, Cavite, ngayong magpapasko pa naman. Kabilang sa kanilang 2 bata na edad 5 at 8 taong gulang lang. Mahigit 80 pamilya ang apektado at nasa 2 milyong piso ang halaga ng pinsala. Nakatutok si Bam Alegre. Pahirapan ang pagpuksa ng sunog kaninang pasado alas 2 ng umaga sa Barangay Talabados, Bacoor, Cavite. Masisikip kasi ang mga eskinita kaya hindi mapasok ng mga fire truck. Naglatag sila ng 15 hose marating lang ang sentro ng apoy. Itinaas ang unang alarma pasado alas 3 ng umaga. Hudyat para rumisponde ang di bababa sa 4 na fire truck kasama ang mga volunteer. Pasado alas 4 ng umaga, nakontrol ang apoy. Pero nakita ng rumesponding kagawad na si Beto Ortona ang nasunog na bangkay ng 2 bata. Yung 2 bata na pamangkin, so far kanina, nung pagtawag ng bombero, nakita na po natin agad yung casualty nun. Hindi pa lang natin mailalabas kasi talagang almost halos hindi mo na makikilala yung body ng mga bata. Ang 2 bata kabilang sa 9 na magkakaanak na natutulog sa isa sa mga nasunog na bahay. 3 sa 9 na magkakamag-anak ang nakaligtas at nakalabas kaagad ng bahay. Isinugod sila sa malapit na ospital dahil may mga lapnos at mga sugat. Bandang alas 5 ng umaga, 4 pa ang hinahanap ng mga otoridad kaya emosyonal ang kanilang mga kaanak. Ang isa sa kanila si John Paul Cosim, natagpuan din kalaunan dahil lumabas bago ang sunog. Hindi ko alam kung nandun sila kasi alas 3, kakalabas ko lang talaga, wala naman sunog na Wala rin naman ako naamoy na gas. Hinintay pa ng mga bumbero mag-umaga para hanapin ang iba pang nawawala. Na magliwanag, ito yung tumambad na lawak ng pinsala. Ito yung isa sa mga bahay kung saan nagkaroon ng visual ang ilang otoridad sa mga labi ng ilan sa mga nasawi. Matapos magsagawa ng visual inspection ng Bureau of Fire Protection sa pinangyarihan ng apoy, nahanap nila ang 2 sa 3 unaccounted for. Isa pa rin ang hinahanap nila hanggang sa ngayon. Ang SOCO magpoproseso sa mga labi para malaman ang kanilang mga pagkakakilanlan. Na-identify po natin na puro bata po yung naging casualty. Meron pong 5-year-old, merong 8-year-old at saka may 20-year-old po at saka 27 years old po. Meron pa pong isang nawawala na 8-year-old. 87 pamilya ang naapektuhan ng sunog. Tinatay ang 2 milyong piso ang halaga ng pinsala. Sa inisyal na pag-iestima ng BFP. Meron po tayong tinitingnan na isang anggulo na LPG leak po yung naging cause po ng ating fire, pero tinitingnan po ng ating mga investigator, kino-confirm pa po kung yun po talaga yung ating cause of fire. Pero based po doon sa ating mga nakahalap na testimony ng mga witnesses. Para sa GMA Integrated News, Bam Alegre, nakatutok 24 oras. Kahit maliwanag at maraming tao, lantarang nagtutulak ng shabu ang isang lalaki sa Imus sa Cavite. Nahuli kami at nakatutok si Marisol Abduraman. Exclusive! Nagsiselfone lang ang rider na ito nang lapitan siya at abutan ng pera ng isang lalaki. Kapansin-pansin palingon-lingon ang rider. Saka may kinuha sa kanyang wallet at ibinigay ito sa lalaki. Sa isa pang video, isa pang lalaki ang makikitang kausap ng nasabing rider. Maya-maya pa, nag-abutan na ang 2. Saka umalis ang rider. Ayon sa Imus Police, video ang mga yan ng bentahan umano ng droga sa Imus. Iisa ang rider at magkakaiba ang mga parokyano. Through online, at saka may mga parokyano na siya dito, ma'am. Pag isipin mo, ma'am, pupunta lang siya doon, tapos kilala na niya yung lalapit sa kanya. Nang makumpirma sa surveillance na positibong drug transaction ang nakuna ng video, agad ikinasa ang buy-bust operation. At magsiwalang kibo, ano man ang sabihin ay maaaring gamitin pabor o laban sa iyo sa anumang. Arestado si Federico Villanueva na dati na rin palang nakulong dahil din daw sa pagtutulak ng droga. Drugs watch list to, ma'am. Kaya nga nahuli siya, nakalabas lang. Tapos ito na naman, bumalik na naman sa pagtutulak, ma'am. Ikinababahala ng mga otoridad ang anilay lantarang pagbebenta ng iligal na droga. Ang transaksyon ginagawa sa kalsada kung saan may mga taong dumadaan. Walang takot talaga na ginagawa nila yun. Nakausap ng GMA Integrated News si Villanueva na umaming siya nga ang nasa video at nang tanungin ko kung ano ang kanyang iniabot. May pinagbabawal pong gamot. Pinagbabawal na gamot? Ano po yun siya? Opo. Magtatransact kayo kahit maliwanag at maraming tao. Hindi ka natatakot? Takot din. Napilitan po kasi po. Gugutom po yung pamilya. Wala po akong trabaho. Sinampahan na si Villanueva ng reklamong paglabag sa Anti-Dangerous Drugs Act of 2002.
Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman. Nakatuto, 24 oras. Merry Christmas! Uso na naman ang bateang yan pero pinaiiwas sa mga tauhan ng isang ahensya ng gobyerno dahil baka raw mapagkamalang humihingi ng pamasko. Nakatutok si Marie Zumali. Ligas na sa ating mga Pinoy ang maging palabati, lalo ngayong Pasko kahit sa di kakilala. Pero hep-hep, kailangan magpigil kung empleyado ng Bureau of Immigration base sa utos ng kanilang commissioner. We discourage them. Baka ang understanding kasi ng iba, yung connotation, they are asking for pamasko. But basically, we have to understand din na kultura din natin as much as possible. Dapat wag tayong mag-greet during the pagproseso po natin. Gets naman daw pero nakalulungkot pa rin umabot tayo sa puntong may double meaning ang pagbati ng maligayang Pasko ayon sa isang sociologist. We Filipinos are a culture that loves to socialize, and part of that socialization process ay yung pagbati natin sa ating mga nakakasalubong. Tanggap din ni Brother Sorita ang hakbang ng Bureau of Immigration na dahil hindi na ito maiiwasan, kailangan na raw magkaroon ng precautionary measures para maiwasan ang double meaning ng mga salita. Lalo na raw kung mahihirapan ng kontrolin ang public perception at para maiwasan ang ikangay conflict of interpretation. Kung talagang may double meaning niya, wala tayong magagawa. So we have now to stick to the etiquette of greetings. And what is the etiquette of greeting? Ang etiquette natin ay simple lang. Pag binati ka, batiin mo din sila ng Merry Christmas. Pag hindi ka binati, para walang double meaning na implication, you just have to withhold na lang yung greeting mo and just be cordial. Sabi pa ng iba kong nakausap, iba naman yung babati ka lang sa manghihingi talaga. Everybody is entitled naman to greet somebody, lalo na we're celebrating holidays. So, na lang, nasa intention naman. Sabi ng BI, kung tauhan naman nila ang unang binati, pwede silang bumati pabalik ng Merry Christmas. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, Naktutok, 24 oras. Sa gitna ng usaping charter change o Chacha, target daw paamyandahan ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga probisyong humaharang umano sa mga gustong mamuhunan sa bansa. Yan ang sanib puwersang tinutukan namin ni Ian Cruz. Economic provisions that are getting in the way with some of the potential investors that we are trying to bring to the Philippines. Yan daw ang tinatarget na amyendahan sa 1987 Constitution na sinimulan ng pag-aralan. Marami raw kasing gustong mamuhunan sa bansa pero dahil sa konstitusyon, the economic provisions do not allow them to or make it non-viable for them. At bagamat hindi nabanggit ang isinusulong ng iba na pagbabago sa bilang o haba ng mga termino at iba pang probisyong politikal, diin ng Pangulo, ang isinusulong niya lang ay para sa mga investors at sa mapapala ng Pilipinas dito. The study is really not about the Constitution. It's about what do we need to do, what do we need to change so that these potential investors will in fact come to the Philippines. Binanggit niya ng pasinayaan ang Poblacion Water Treatment Plant ng Maynilad sa Muntinlupa City na kayang maglinis ng tubig mula sa Laguna Lake para sa mga taga Muntinlupa, Parañaque, Las Piñas at Cavite. Sabi ng Pangulo, inaasang mararamdaman ang matinding epekto ng El Nino pagsapit ng unang quarter ng 2024. Sapat naman daw ang supply ng ating tubig pero ibang usapan na kapag umabot ang El Nino pagpasok ng second quarter ng 2024. What we need to do is to prepare a further capacity so that should the El Nino extend to the second quarter of next year, we are still at the very least able to supply potable water. Ang nabanggit ng Pangulo na paghikayat ng mga mamumuhunan kaya niya isinusulungan Chacha. Isa rin sa target niya sa ASEAN-Japan Commemorative Summit, ang kanyang huling biyahe abroad ngayong 2023. Kanina umalis ang Pangulo papuntang Tokyo, Japan. Kabilang sa hikayatin niya ay investors sa renewable energy, tulad daw ng mga wind farm sa Ilocos Norte na inilagay noong gobernador pa siya ng probinsya. I will thus invite ASEC partners, Japan included, to invest in the Philippine renewable energy industry to achieve not only the intentions of ASEC, but also the overall goal of the Paris Agreement. Kaugnay naman ng 2024 national budget, hinihintay pa niya ang BICAM report.
Pero maaari raw niya itong pirmahan bago magpasko. Si Vice President Sara Duterte ang caretaker ng gobyerno hanggang sa pagbalik ng Pangulo sa Lunes ng gabi. Wala ang Vice Presidente sa departure ceremony kanina. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina. Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Update sa mga missing sa Bungero, pinayagan ng korte na makapagpiyansa ang 6 na akusado sa ilang no-bail cases. Ikinadismaya yan ng mga kaanak na mga nawawala. Nakatutok si Salima Refran. Bagamat non-bailable ang mga kasong kidnapping at serious illegal detention, pinagbigyan ng Manila RTC Branch 40 ang petition for bail ng mga akusado sa pagkawala ng 6 na sabungero sa Manila Arena noong Enero 2022. Merong 4 na elemento na kailangan para patunayan kung ang isang tao ay kinidnap or illegally detained. And lumalabas na 3 doon sa mga elemento na yon ay hindi napatunayan ng prosecution. Ang isa pang bagay na binigyan ng timbang ng husgado ay yung punto na ang mga kamag-anak ng biktima ay umurong na doon sa kaso. Kalahating milyong piso kada kaso ang tinakda para kina Manila Arena security personnel Julie Patidongan alias Dondon, Gleer Codilla, Mark Carlos Zabala, Virgilio Bayog, Johnny Consolacion at Roberto Matellano Jr. At dahil 6 ang nawawala, aabot sa 3 milyong piso ang piyansa ng bawat isang akusado. Ayon sa CIDG Calabarzon, kinukumpleto na raw ng kampo ng mga akusado ang requirements para sa piyansa. Pero hihintayin raw nila ang release order mula sa korte. Nasa kustudiya ang mga akusado ng CIDG Region 4A sa Cap Vicente Lim sa Laguna. There's a possibility that we might just file an MR. I will have to discuss this with yung prosecutor handling the case. Pero kahit na pa nakapending itong MR na to, yung proseso ng paglalatag o pag-aayos ng piyansa ng mga akusado ay patuloy na gumagalaw. Dismayado sa balitang ito ang partner ni John Claude Inonog, maging ang mga kaanak ng iba pang nawawalang sabungero. Kailangan magpaliwanag ng DOJ kung bakit nag-grant yung nila yung petition for bail nila. Maliwanag naman dun sa pinail na kaso sa kanila na no bail yun. Nagpupulong na mga kaanak na mga nawawala para sa kanilang susunod na mga hakbang. Lalo't tinitignan na noon ang posibilidad na sangkot din ang 6 na akusado sa pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay. May pakiusap sila sa Department of Justice at CIDG. Nanawagan ako sa kanila na sana naman bigyan nila kami ng magandang update bakit ganun yung nangyari. Ibibigay nila pamasko sa amin. Gagawin ng department ang lahat ng pwede niyang gawin para mailahad ang ebidensya. Ang prosecutor ay kasing husay lamang ng ebidensya na meron siya. Kinukuha pa namin ang panig ng CIDG. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok, 24 oras. Hindi raw pepreno ang piston sa tigil pasada na sasamahan na rin ng grupong Manibela. Tatama ng Pasko ng susunod nilang strike na magsisimula sa Lunes at tatagal ng 2 linggo. Diyan tumutok si Maki Pulido. Sa ikalawang araw ng tigil pasada, pahirapan ang pagsakay sa ilang ruta sa Metro Manila kaya maraming na late sa trabaho o eskwela. Sa May Pasig Mega Market, nagtakbuhan na ang mga stranded na pasahero para mahabol ang modern jeep na madalang ang dating. Dahil hindi makatakbo, hindi makasakay ang mag-asawang senior citizen. Walang masakyan. Naghahabol hihingal pa ako. Pagod na pagod ako. Hindi rin kinayang sumabay sa habulan ni Brenda dahil kasama niya ang kanyang 4 na anak. Pag mga habulan, mga bilisan nila, hindi makaani. Kasi mga bata, mga pwedeng yan. Kasi kung bitbit ko yung dalawa na may iwan. Sa harap ng opisina ng LTFRB, nagpalipas ng gabi ang maraming miyembro ng grupong Piston, bahagi ng kanilang kilos protesta laban sa anilay pagkawala ng kanilang kabuhayan bilang mga driver at operator ng jeep. Isa sa natulog dito sa kalsada si Lolo Javier na 3 dekada ng jeepney driver. Kung matuloy raw ang planong PUV modernization, mawawalan siya ng kabuhayan. Sa edad na 63 years old, posibleng di na siya matanggap bilang driver. Hindi mo na umasa sa mga ko na may pamilya na rin.
Kaya kailangan ko mayroong sarili ko. Mula LTFRB ay nagkaravan sila sa Mendiola na pagtatapos na dapat ng tigil pasada. Pero doon, inanunsyong balik strike sila agad sa Lunes at kasama na ang grupong Manibela. Simula pa lamang ito ng tigil pasada ng protesta. Sa susunod na linggo, ang Piston at Manibela ay magtutuloy-tuloy sa tigil pasada 1 linggo hanggang magpasko o hanggang matapos na itong taon. Deadlock kasi ang usapan ng Piston at LTFRB sa issue ng December 31 deadline sa paghain ng consolidation o pagbuo ng kooperatiba. Paniwala ng Piston, phase out na ang kasunod niyan. Yung inilalako nilang kooperatiba sa ngayon, wala nang hindi nakapangalan sa operator yung unit, hindi nakapangalan sa operator yung kanyang prangkisa. Paano niya masasabing kanya yung unit kung hindi naman nakapangalan sa kanya? Ang issue na dyan is more on ideological difference. Ayaw nilang sumama sa isang fleet modernization program. Somewhere along the way, we have to start. Hindi raw nag-aalala ang LTFRB kahit tuloy-tuloy ang tigil pasada na sasabay sa Christmas rush at tatama pa sa mismong mga araw ng Pasko. 6 na maikling ruta lang daw ang naapektuhan ng 2 araw na tigil pasada na pwede raw punan ng tricycle o ng mga bus at modern jeepney bibigyan nila ng special permit. Kinunde na rin ni Guadis ang paghagis ng pako na ikinabutas ng gulong ng 10 modern jeepney kahapon na nakuhanan ng CCTV. Ayon sa Taguig Police, na-inquest na ang 2 suspect pero iniimbestigahan pa kung may kinalaman ito sa ikinasang tigil pasada. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 oras. Excited na ang marami sa simbang gabi. Kaya naman dinagsana ang anticipated mass bago ang opisyal na simula po bukas December 16. Mula sa Quiapo Church, nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra. Alam mo, Emil, parang bigla kong naramdaman na yung spirit ng paparapit na Pasko. Dahil dito po sa Quiapo Church, inaabangan na yung pagsisimula ng simbang gabi at 7:00 po yan ha. At dito nga po ay inaasahan ng misa at ito yung tinatawag na anticipated mass para po sa Misa de Gallo bukas. Normal na para sa mga deboto ng itim na poong Nazareno ang pagsisimba tuwing Biyernes sa Quiapo Church. Halos oras-oras ang misa dito. Pero bukod dyan, idadaos din ngayon ang simbang gabi. 7:00 at 8:00 ng gabi yan. Sa mga Katoliko, tinatawag itong anticipated mass para sa tradisyonal na Misa de Gallo o yung misa sa madaling araw na nagsisimula ng December 16 at natatapos ng December 24. Ayon sa Quiapo Church, walang pagkakaiba ang Misa de Gallo sa gabi at madaling araw. Ang mahalaga, makinig at wag lang tumambay sa labas para sama-sama tayo na makapaglakbay at makapaghanda sa pagdating ng ating Panginoon. Paliwanag niya, ang pagdaraos ng simbang gabi sa loob ng 9 na araw ay sinaunang tradisyon para paghandaan ang pagdating ni Jesus. At yung pinibigyan nating parangal sa mga simbang gabi ay si Maria na nag-alay ng kanyang buhay para dalhin yung Panginoon at ibigay dito sa mundo. Ang significance po nitong simbang gabi at ng mga Misa de Gallo, nawa tayo rin, katulad ni Maria, madala natin sa buhay natin yung Panginoon. Ilan nga sa ating mga kababayan, handa na sa simbang gabi. Ma'am Ivy, kinokompleto mo ba yon yung simbang gabi? Opo, last year po. So may wish po kami na sana matupad pagka nakompleto namin yung simbang gabi. Ano wish mo? Umuwi na si Papa. Umuwi na si Papa. And then, makatapos na? Pag-aaral. Bakit ka nagsisimbang gabi? Para sa mga wishes sa mga anak ko. Yung Diyos po natin ay hindi naman talaga nakatingin kung makukumpleto mo yung 9 days. Pero panato po ito ng mga tao. Pasok niyo muna yan. Pasok niyo muna lahat. Sa labas ng simbahan, panay naman ang ikot ng mga pulis, lalo't bukod sa mga nagsisimba, marami din ang namimili sa paligid ng Quiapo Church. Konting lakad lang mula sa simbahan, matatagpuan ang sikat na bilihan ng ham. Limitado man o kapos ang budget ng ilan nating mga kababayan, gusto pa ring maging espesyal ang pagsasaluhan ng pamilya. One half lang po. Budget lang po tayo. Masarap po kung may budget. Kaysa sa pambili ng alak, para lang sa mga bata.
Emil, mula dito sa aking kinatatayuan, natatanaw ko naman na sa ngayon po ay maayos pa at maluwag ang daloy ng trapiko dito sa harapan po ng Quiapo Church. Pero bukas po, inaasahan ng mas maraming tao ang pupunta rito sa pagsisimula ng Misa de Gallo. Emil? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. From scraps, turn to a life-changing innovation para sa mga PWD. Tunay na game-changing ang imbensyon ng 2 grade 12 students mula sa Batangas City, ang kanilang prototype wheelchair. Tara, let's change the game and innovate! Pira-pirasong plywood. Prepare for transformation. Tira-tirang PVC pipes. Prepare to integrate. Prototype wheelchair. Activate. Sinong mag-aakalang magta-transform sa ganito ang mga scrap? Kaya nga nagpabilib yan sa World Robot Games 2023 sa Taipei, Taiwan at ginawaran ng silver medal sa Innovative Robot category. Pero lalong amazing ang mga utak sa likod nito. Meet Aaron Moises Ronquillo and Jomel Claveria, grade 12 students mula sa Paharang Integrated School sa Batangas City. Na-inspire daw sila sa kagustuhang tumulong sa kaklaseng may kapansanan. We saw the need to create an innovation which will improve their quality of life and also for elderly and children with special needs. How was it like winning the silver medal? Super satisfied po kami. Sa robot po namin, madami pong matutulungan if mala-life scale pa po namin siya. Bukod sa remote-controlled, feature-packed din ang prototype wheelchair. Ilang weeks nyo ginawa to? Nag-start po kaming ayusin ang WeAlert ng September hanggang November. Yung amin pong WeAlert is connected to Bluetooth. Ang sunod po dyan is the convertible bed feature. And the next po is the medical care hub. And here is the pulse rate sensor which gives the current reading of the heartbeat. Oo nga, instant siya. Instead of shouting po or calling the relatives po ng patient, naglagay na lang po kami ng Alert Pro system. Yung last po, foldable table po for students para po magkaroon sila ng workspace. Ang dream namin, team namin na makakompete kami internationally. Ang amin po, innovation with the heart. Ayan mga kapuso, nakakatuwa na at such a young age, they were able to invent si WeAlert robot wheelchair to address, of course, the needs of our physically challenged fellow Filipinos. Hoping and praying na sana po makakuha sila ng funding para maging life-size na po itong kanilang imbensyon and immediately makatulong sa mga Pilipino. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Aviar. Aaron Moises Ronquillo. Jomel Claveria. Changing the game! Magkakaalaman na sa linggo kung aling team ang hihirangin bilang tunay na heroes of the game ng NCAA Season 99 Men's Basketball. Ang paghahanda ng San Beda Red Lions at Mapua Cardinals para sa nalalapit na Game 3 ng final sa linggo. Tinutukan ni JP Soriano. Intense ang practice game ng San Beda Red Lions sa kanilang gym bago ang muli nilang paghaharap ng Mapua Cardinals sa linggo. Mataas daw ang momentum nila matapos nilang matalo ang Mapua sa Game 2 ng Best of 3 series ng NCAA Season 99 Men's Basketball Championship. So we also did our homework, of course, with the help of the coaches and the players. We did our viewing and we prepared for what to expect mentally and in-game situations. 21 points ang naibigay ni King Lion Jacob Cortez noong Game 2. First time namin as a group, yung group na to na nasa finals. And we're just one win away from bringing back the championship to
San Beda. Ang isa naman sa mga naging susi sa pagbabalik championship ng San Beda na si James Payosing, itotodo na raw ang lahat para maibalik ang titulo sa Mendiola. Dinaragdagan namin yung effort namin sa training na yun gagawin namin sa game 3 po. Si Clifford Hopia na tila ayaw ipahawak ang bola sa Mapua noong Game 2 matapos kumamada ng 11 rebounds, lalo pa raw palalakasin ang depensa niya. Titingnan ko po kung ano yung style nila na gagawin nila para ma-counter nila yung ginawa ko nung Game 2. Can the Mapua Card... Imbes naman na panghinaan ng loob mula sa pagkatalo sa Game 2, mas ginaganahan daw makipagbakbakan ang Mapua Cardinals sa do-or-die game nila sa Linggo. Masarap maglaro pag galing talo kasi mas madaming motivation. Siguraduhin namin na together kami maglalaro and all out. Todo paghahanda na ang Mapua para sa natitirang pagkakataon para sa inaasam na championship title. 1991 pa nang huling maging kampyon sa NCAA ang Mapua at huling nakarating sa finals noong season 97. Stay hungry. Kailangan natin talagang makipagsabayan. Kailangan makasabay kami dun sa level nung intensity at energy nila. May ilang winning tips din ang kanilang team captain. Kailangan mag-focus kami lahat. Mas taasan namin yung competitiveness sa training. Ang season MVP naman na si Clint Escamis, nakararamdam daw ng pressure pero naniniwalang sila ang karapat-dapat na manalo. Yung pressure na yun dinadaan namin sa practice, sa game planning, and we're here because we deserve to be in the finals. Hindi pa naman tapos yung laban eh. Sa Linggo, December 17, magkakaalaman na kung ang titulo ba ay mapupunta sa Mendiola o sa Intramuros. Live na mapapanood ang Game 3 ng NCAA Men's Basketball Finals sa GMA, GTV. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Naku, masesenti kayo ngayong Flashback Friday. Dahil yung iconic Fiesta Carnival, yung matagal na nga nawawala, nagbabalik na sa dati nitong pwesto sa Cubao sa Quezon City. Magpasyal tayo dun, lalo't magpapasko sa pagtutok ni Bernadette Reyes. Bernadette? Mel, sa mga batang 70s, 80s at 90s, nagbabalik na ang Fiesta Carnival na nagpasaya sa atin noon para magpasaya naman ngayon sa lahat ng henerasyon. Naaalala pa raw ni Romy nung maliliit pa ang kanyang mga anak at ipinapasyal niya sa Fiesta Carnival. Kaya sa pagbubukas ng Fiesta Carnival ngayong araw, agad binalikan ng mag-asawa ang lugar para sariwain ang kanilang mga alaala. Marami kaming alala dito. Mga anak ko dati dito rin. Ngayon malalaki na anak ko eh. Si Clark naman hindi na naabutan ng Fiesta Carnival noon. Ngayong na-experience na niya ang saya ng lugar na ito, nauunawaan na raw niya kung bakit anong saya ng mga nagpupunta rito. Feel ko talaga, ma'am, na it's really stress relieving, and then it's also part of the Christmas spirit, which is enjoyment, happiness, and love. Maging mga bata, enjoy sa iba't ibang rides tulad ng merry-go-round, bump car at marami pang iba. May iba't ibang klase ng playground rin for all ages. Masaya po kasi po madami pong tao, tapos nakakapagpasaya din po. Batang 80s ako pero hindi ako nakapunta dito sa Fiesta Carnival. Kaya naman ngayong bukas na ito muli, susubukan natin ang iba't ibang mga fun rides gaya nitong World Trip. Enjoy rin ang humigit kumulang 50 kabataan mula sa St. Martin de Porres Center, Laura Vicuna Foundation at Gawad Kalinga Munting Pamayanan na naging bahagi ng charity ride para sa Ride All You Can Experience sa Fiesta Carnival. Back in the 1970s, ito yung talagang lugar niya. Today we have more rides. We're adding more modern rides like of course the Wii Jump or the trampoline. We also have arcades. Mel, para sa mga nais magpunta dito sa Fiesta Carnival sa Quezon City, bukas ito araw-araw hanggang alas 10 ng gabi. Mel? Maraming salamat sa iyo, Bernadette Reyes. Not your ordinary Christmas experience ang may enjoy sa ilang pasyalan sa Batangas. Nakatutok live si Paul Hernandez ng GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Paul!
Nako Emil, kung Christmas vibe rin lang ang pag-uusapan, aba, ay hindi magpapahuli dyan ang Batangas Capitol. May play of lights na, may underwater immersive experience pa. Sa entrada pa lang ng Kapitolyo ng Batangas, sasalubong na ang malaking regalo na ginawang arko. Bubusugin pa ang mga mata sa mga kumukutitap na dekorasyon para mas feel ang magic of Christmas. May video projection ng 68 feet na Christmas tree na pinatingkad ng mahigit 6,000 light bulbs. Ang tala na simbolo namin bilang isang lalawigan, bilang ang Batangas ay isa sa mga 8 sinag ng araw na nanindigan noong panahon ng pananakop. Namamanghari ng mga pumapasyal sa play of lights. Nag-iiba rin ang kulay ng harap ng Kapitolyo, sabay sa saliw ng musika. Isa pa sa pwedeng pasyalan tuwing gabi ang Verde Island Passage, immersive experience sa loob ng tourism building. Nakaka-amaze po siya, napaka-creative ng lightings and backgrounds. Parang nasa ilalim ka talaga ng dagat. Parang nag-free diving po yung experience. Ala Emil, din nga sa Batangas, pagkatapos ng pamamasyal, susundan na yan ang pamamaraka. Paano ba naman kasi kabi-kabila na yung mga tindahan dito na nag-aalok ng mga produktong talaga namang tatak Batanggenyo? Emil. Maraming salamat, Paul Hernandez ng GMA Visual TV, Balitang Southern Tagalog. Lumutang muli ang determinasyon ng mga kalahok sa katatapos lamang na swimming competition ng NCAA Season 99. Ang mga nangibabaw, ang husay at kumakot ng mga parangal. Kilalanin sa pagtutok ni Sergio Castillo. 3 oras kada araw nakalublob sa tubig para mag-training ang rookie athlete na si Lance Rafael Cruz. Nagbunga naman ang kanyang mga sakripisyo dahil wagi si Lance sa 3 araw na swimming championship ng NCAA Season 99. College of St. Benilde. You know it, Lance Rafael Cruz. 5 ginto at 1 silver na medalya ang napanalunan ni Lance. Bumasag din siya ng 5 NCAA Juniors Division records at itinanghal na most outstanding swimmer sa Juniors Division na naging susi para tanghaling Juniors Division overall champions ang De La Salle College of St. Benilde. Even if there are bad days, keep on training hard. And my experience with NCAA was really fun. Sa Women's Division, milya-milya ang lamang sa kalaban ng Season 99 champions na San Beda University. Ito na ang ika-10 sunod na taon nilang dinomina ang Women's Division. Pinarangalang Most Valuable Athlete mula sa champion team si Angeline Docabo na nag-uwi ng 5 gold at 2 silver medals. Nagtala rin siya ng 2 bagong records sa Women's Division. I was overcoming my fears, and then I didn't believe in myself because I thought I lost my spark in swimming. Sa Men's Division naman, pinaka-inabangan kung muling maghahari ang San Beda University na 19 seasons ng kampiyon sa nasabing division. Champions in the men's division, San Beda University. 2 decades. Next year. Most Valuable Athlete si Jake Evangelista ng San Beda. Coach of the Year naman ang kanilang mentor na si Gavino Rojas. Paulit-ulit nila kaming nire-remind to give everything para mag-improve hindi lang for us, for the team, also for the whole Bedan community. As long as nandyan sila nagtitiwala sa coaches, sa team, magpapatuloy namin. Sa formal na pagsasara ng NCAA Season 99 Swimming Championship, nang ibabaw ang samahang nagbubuklod sa mga magkakatunggali at umangat ang kakayahan at kalidad ng Pilipinong atleta. Patuloy lang kayo mag-ensayo, magtiwala kayo sa sarili nyo. Sa NCAA ay malalakas ang mga manlalangoy o yung mga swimmers at ito ang gusto nating suportahan upang patuloy nating ipakita sa buong mundo na ang mga Pilipino ay kaya mag-compete. Para sa GMA Integrated News, Cedric Castillo, nakatutok 24 oras.
At yan ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Mel Tiangco. Mga kapuso, 10 days na lang, Pasko na. Ako naman po si Ivan Mayrina para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras. Para sa mas mahabang chikahan, visit and subscribe to GMA Integrated News on YouTube. At para sa mga kapuso natin abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.